Masarap uminom ng mainit na kape sa buong maghapon. At sabi nila, ang tsaa daw nakapagpapapayat. So, Doc, samahan mo ako sa pag-inom ng ating mainit na tsaa. At kayo rin sa inyong mga tahanan, eto na, 20% ang programang Puno ng Puso para sa mga seniors at para sa inyong lahat. Masarap ang tsaa, very refreshing siya. Let us praise the Lord. Ayan. So, tuloy-tuloy po tayo. Ang dami-dami nating pinagpapasalamat sa Diyos. At sa araw na ito, isang magandang guest ang aming sorpresa para sa inyong lahat. Pero hayaan nyo muna na ang Diyos ang mag-surprise sa atin. Hayaan nyo ito ang magpatakbo ng ating araw. Ito ay hango sa kawikaan. Ang sinasabi po dito, aking anak, salita ko ay pakinggan mong mabuti. Pakinig mo ay ikiling sa aking sinasabi. Huwag itong babayaang mawala sa paningin. Sa puso mo ay iukit ng mabuti at malalim, pagkat itong kaalaman ay daan ng buhay, nagbibigay kalusugan, galingan ng katawan. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Let us praise the Lord. Ayan. So, ang ganda-ganda po ng sinabi sa kawikaan, binanggit doon, lahat na yata ng bahagi ng ating mukha, ang mata, ang tenga sa pakikinig, pero ang kanyang hangad ay maging kabuuan ang ating kalusugan. Kaya nga kung nag-enjoy kayo sa mga narinig ninyo nung mga nakalipas na episode ng 20%, ngayon na naman sa hapong ito ay napakaganda ng ating magiging talakayan kasi maganda ang ating bisita. Walang iba, i-welcome natin si Dr. Maria Shamil C. Quinto. Palakpakan natin si Dr. Sham. So mahaba yung maraming letters, no? Parang alphabet sa kanyang pangalan, pero siya na ang magpapaliwanag sa atin kasi yung tamang nakalagay sa kanyang titulo ay MD, ibig sabihin Doktor, FPSO, ORL, HNS. So, siya na ang magpapaliwanag. Doc, ano ba ang line of specialty mo? Specialization? Unang-una, hello po Ate Gaines. Hello po sa ating mga manonood at sa mga lolo't lola na nakikinig. Siguro familiar po ang ating mga manonood sa EENT. Yes, narinig namin yan. Ayun po EENT. yung sinasabi nilang eyes, ears, nose, throat. Narinig niyo po kanina, sinasabi po ni Ate Gaines, ORL, HNS. Actually, pareho po to sa ENT, HNS. Ngayon, dati po kasi, EENT, eyes, ears, nose, throat. Okay. Ngayon po, yung mga bagong doktor na po na mga nagtitrain, yung mga sa linya po namin, tinanggal na po sa amin ang eyes. So, hindi na po kami in charge sa eyes, often na po yun. Ang sa amin, dinagdagan naman kami ng HNS. Ano po yung HNS? Head and neck surgery. So, ang specialty po namin, ear, nose, throat, head and neck surgery. So, pag may mga bukol sa leeg, thyroid, mga ganyan po, mga cancer ng paggawaan ng boses, yan po, kasama na po ngayon doon sa aming specialty. Ayan. So, yung mga letters na yon, pinaliwanag niya every part of our body din yun, ano? Pero upper neck, Yes, tama ba? opo. So, neck and above. So, meron siyang term eh. Ano ba to, Doktora? Otorhinolaryngology. Oh. Ayan. Ano bang pag-aaral yan? Anong linya ba yan ng medisina? Ayun po yung sinasabi kanina, ORL, tapos HNS. Yung HNS, madali na po yun, head and neck surgery. Pero pag sinabi mo ORL, Oto means ears, Rhino means nose, Larynx means throat. So, kaya siya ORL, HNS. Minsan mas madali lang pong pakinggan, lalo na po sa mga layman, ENT, HNS. Tama. Kaya mas maganda na lang po, kahit na yun na lang po gamitin natin ngayon para mas maintindihan nila lolo't lola. So, Doktora Sham, talagang tuwan-tuwa ako sa iyong mukha at natutuwa rin ako, sigurado ang mga viewers ay naaaliw sa iyong alindog at kagandahan. So, light muna yung tanong ko sa iyo, Doktora Sham, Yes. kahit na alam ko yan ang iyong specialization. Kasi sinabi mo, rhino. Pag sinabing ilong, kadalasan kami mga lay, ang naiisip namin lagi, yung pagpapaganda ng ilong, rhinoplasty ba ang tawag doon? Well, tama naman po kayo. Sa specialty po namin kasi,
may mga fields po kami. Pag residente, on training po kami, lahat po kahit papano natututunan namin gawin. So yung rhino, isa po yan na inaayos yung ilong. Tama naman po yan eh. May part din po kasi sa amin na parang plastic eh. Yung plastic surgery. Pero meron pong part ng ilong na halimbawa, pathological, ibig sabihin, ang iniibig sabihin po ng pathological, may problema talaga sa ilong. Hindi ka lang nagpapaganda ng ilong. Ayun. So, ibig sabihin, halimbawa, kung nakarinig na kayo ng mga allergic rhinitis, Yung hatching na hatching hatching. na ching, polyp, di ba? Yung parang may tumubo na parang ubas sa ilong, hindi makahinga, nagkaroon ng bukol sa loob ng ilong, rhino pa rin po yun. Pwede pa rin po yun. Kasama po talaga sa amin yun. So, depende na lang po yun sa aming ititik na parang specialty, within the specialty, kung ang gusto namin more of sa pagpapaganda o sa more of mag-o-opera kami dahil gusto naming gamutin yung may problema. Salamat, Dr. Sham. On the lighter note lang po yon. Pero alam niyo naman, ang ating audience, marami sa kanila ay mga nagkakaedad na. Talagang sinabi ko sila, no? Parang ayoko isali yung sarili ko. Kasi ilong na nga ang pinag-usapan, natakot naman ako sa nunal sa ilong ko, di ba? Pero alam niyo, syempre, tulad ng sinabi ni Doktora, maraming mga nakakaapekto dito sa ating ears, sa ating nose, sa ating throat, head, and neck. So, ano po ba ang mga dapat naming binabantayan pag kami nagkakaedad na? So, doon tayo sa very basic lang muna po. Kasi alam nyo, bilang lay, ang pananaw namin kasi pag may masakit lang ulo ko, o masakit lang tenga ko, diretso lang sa doktor. Hindi kami very conscious na meron palang special field sa medicine na yun talaga ang focus. Okay po. So, unahin natin ang ears. Okay. Sa ears, obviously, pag nagkakaedad po, nagkakaroon ng panghihina ng pandinig. Ay, oo nga. Hearing loss. Tama. Hindi po, marami pong moments na may dadating sa akin na matanda na, lalo na po ang pinanggalingan ko pong training ay sa veterans, puro matatanda. Oo. So, Tama, mga veterano. Puro veterano. Tama. So, ang unang sinasabi na may umuugong, naririnig ko pero hindi ko naintindihan. Yun naman po yung common eh. Tama po. So, yun po, isa po yan na pwedeng mga senyales ng aging na sinasabi. Hilo, minsan mas dumadalas ang hilo. Pero sa hilo naman po, minsan pag humihina ang pandinig, kasama po yan sa balance eh. Okay. Pero ang difference lang po pag nagkakaedad, may mga maintenance na rin kayo. Nagkakaroon kayo ng high blood, diabetes, ganyan. Totoo So yun. sumasama po yan dun sa hearing loss. Diabetes lalong nagpapabilis ng hearing loss. So sa akin, sa pagdating sa tenga, halimbawa, wag po kayong biglang pupunta na lang sa ENT pag wala na kayong naririnig. Kasi minsan, pag sinasabi po nating hearing loss, tas meron po kaming pang-test kasi. Okay. Tawag po namin dun audiometry, chine-check yung pandinig, yung grado, para po siyang mata eh. Parang mata, may grade din Yes. pala yung Opo. pandinig natin. Hindi po yan, alimbawa, may pangrinig ka, bukas wala ng pandinig. Hindi. Ano po yan? Gradual. So, minsan napapansin nyo, naririnig naman kita, di pa ako pupunta sa doktor. Ganun po yung ibang di ba? Tama. Tapos mga Pangkaraniwan po, ganyan. Yes, in denial pa yung iba dadating. Nakarinig naman po ako, hindi ko kailangan. Totoo. Tapos dadating sila, wala na talagang marinig. Pag ganun po kasi, kaya ako po ito, kahit po ang specialty ko sa ENT ay hindi talaga tenga, more of voice po ang specialty ko kasi. Pero lahat po kami dumaan sa ganitong Yes. training. Bago pa po dumating yung panahon na talagang humihina na at wala na kayong marinig, pumunta o kumonsulta na kayo sa amin, sa mga ENT head and neck surgeons, para ma-check na po namin yung pandinig nyo. Kasi pag dumating yung oras na nandun na po sa dulo yung pandinig, kahit po hearing aid, hindi na po kakayanin. Kahit may eroplano po, palagi ko sinasabi sa pasyente, kahit may eroplano na dumating sa ulo mo, vibration na lang yung naririnig. So, ayaw natin yun. Lalo na po, meron naman pong mga senior citizen na malalakas eh. Tama po. Di ba? So, yung mga malalakas na yon nalulungkot pag ayaw na silang kausapin. Tama, Pag sinisigawan na sila ng mga apo o ng mga Totoo. anak, Totoo po yan. nagdi-depression sila. Tama po. Kaya palagi ko pong sinasabi, magandang alamin nyo para at least magkarinigan kayo, magkaintindihan. Minsan may mga matatandang tumatawid pa ng kalsada. Paano pag hindi nakakarinig ang Tama tenga? po. So, nakamamatay. Nakakamatay din, di ba? So, ayan po, isang example sa tenga. Sa ilong. Sa ilong, siguro nakarinig na kayo ngayon, lalo na panahon ng COVID, anosmia.
nawawala ng pang-amoy. Ay, nako, sige. Oo. Mga viewers, makinig kayo mabuti. Hindi ko po, anosmia. Anosmia. O kaya hyposmia. Hyposmia. Ang ibig sabihin po nun, humihina ang pang-amoy o nawawala. Pag anosmia kasi nawawala. Okay. So, So, Doc, ano ba? COVID ba agad yun? Hindi naman. Pagka wala nang ganon? Hindi naman po agad. Usually kasi pag sinabi mong anosmia, biglaan pag COVID. Yung parang bigla, kinabukasan nagising ako, Ganun wala na na lang, ako. Yes. oo. Sa mai-aging po, sa nagkakaedad, sinasabi nila, napapansin nyo yung misa yung pag nagluluto, Okay. ang ating mga lolo't lola. Una, dati ang sarap-sarap nila magluto. Oo. Namaya, ang alat-alat na. Tama, Oh. tama. Dahil, usually po kasi, ang anosmia o ang ilong, ang pang-amoy, konektado po sa panlasa. So, pag hindi nyo nalalasahan, kailangan mong tapangan yung lasa. Okay. So, aalatan ng mga lolo't lola natin, di ba? Ayun, doon pala yun. So, sabihin mo, dati ang sarap magluto ni lola. Ngayon, ang alat-alat na, Ang gano'n. galing mo, Doc, kasi yun ang mga katanungan ng viewers natin. Lagi nilang kino-conclude, pag umalat na yung niluto, o naging matamis na, o naging matabang, kasi nagiging ulyanin. Hindi. Yun ang conclusion ng layman. No? Ay, nako, wala na, nakalimutan niya maglagay ng asin or Nasobrahan. nalimutan niya na meron na siyang nilagay. Hindi po pala. Eto, pakinggan natin ng maging maliwanag na hindi pala yon. Dito pala nag-uugat kung bakit maalat ang kanilang luto. Kasi connected pala yung pang-amoy at saka yung ating panlasa. Actually, nandun naman po yun, yung dementia sa aging. Yes. Magiging makalimutin. Pero sabihin na lang natin, itabi muna natin yung dementia, gawin muna natin ENT yung topic. Pwede po yun, yung sinasabi ko sa inyo. Nawawala ng pang-amoy, hindi niya masyado maamoy yung niluluto niya, pati panlasa affected. May mga supplements po tayo, mga multivitamin, zinc, ganyan. Pero sa totoo lang po, minsan talaga, pag nagkakaedad, sa pang-amoy at sa medyo mahirap pong i-control na mawala. Pero ang pwede pong makatulong, kasi ang problema po kasi, natutuyo eh. Pag nag-iedad kayo, ang bibig natin, ang ilong natin, dapat may moisture. So, yun po yung normal. Hindi lang pala skin ang dapat na mino-moisturizer, mga lola. Makinig kay Dr. Sham. Well, hindi po lalagyan ng lotion ng ilong. Baka po magkamali sila. Yes, yes. Kasi yun ang madaling solusyon, di ba? O, dry ang skin mo. O, lagyan ng moisturizer. Paano ngayon? Dry ang nose mo. So, meron po tayong mga tinatawag na saline, tubig alat. Okay. Mayroon mga tubig alat, minsan magugulat kayo, nagre-reseta yung mga doktor ng saline spray, mga Muconase, Salinase, mga ganyan. Mga tubig alat lang po yun, hindi gamot. Sasabihin ng mga lolo't lola, wala naman effect. Di ba? Kasi akala nila gamot dapat wala na, hindi ko na yung gagamitin, ganun. Gusto kong i-explain sa inyo, kasi ayun po, tama po kayo, hindi siya gamot. Ayoko rin po nagsispray kayo ng mga biglaan na lang may kukunin kayo kasi hindi Over naman po the lahat ng counter, sprays. Yes. oo. Actually, yung saline po, over the counter. Tubig alat lang po yan eh. Okay. Pero yung mga iba na may gamot, may steroids, may mga ibang mga sangkap, hindi po maganda. Mas maganda rin po talaga na may guide ng doktor na nireseta sa inyo. Doc, putulong kita dahil nandiyan ka na sa Yes po. bahaging yan. Mahilig kasi mga lola, mga lolo, tito and titas, herbal. Kaya kasi yun yung tumatakbo sa isip ko na may konti lang na ganyan, takbo agad herbal. So hindi naman sa naninira tayo. Kung hindi, ano po yung tamang pananaw namin. Pagka may ganyan sa bahay namin, may alaga akong tiyahin, ganyan na nga ang nangyayari. Sige po. Sa akin po, ang pre-med ko kasi pharmacist. So, sa akin hindi po ako against herbal. Okay. Lahat naman ng gamot natin galing sa herbs eh. Galing sa mga halaman Natural. dati. Botanical, ano yan eh. Ang ayoko lang po, na nag-self-medicate, kakalimutan nyo na yung doktor. Kasi nag-google si ganito, nag-google si ganyan, sabi ni Google ganito. May marami pong ganun eh, dadating pa siya, nag-google niya na eh. Yes. Sabi ko yan si Dr. Google na yan, kalaban ko Kalaban yan. eh. yan. Oo. So, hindi yung herbs ang kalaban. Yes. Kung hindi, yung self-medication. Yes. So, ulitin natin, mga lolos and lolas, titos and titas, hindi yung herbal medicine ang hindi maganda. Ang hindi po maganda ay nagsiself-medicate tayo.
maganda po, lalo na nagkakaedad, mag-guide kayo ng someone na may alam sa medisina. Sabi ko nga sa inyo, hindi ako kontra sa herbs. Walang problema, di ba? Binigyan ka ng gamot. Sige, mag-herbs tayo kung gusto niyo yan. Kung gusto nakakatulong ng mga gamot na iniinom niyo ng mga dahon. Pero, kailangan magkonsulta rin muna kayo. So sa unang bahagi ng ating pag-i-interview sa kanya ay marami na siyang naipaalala sa atin. Kaya pala itong ating tenga, ang ating pang-amoy at ang ating panlasa ay dapat natin talagang ingatan. So sa ating pagpapatuloy, pakikinggan din natin sa kanya ang iba pang aspeto, hindi lang ng pandinig, hindi lang ng pang-amoy, pero hindi pa niya natatapos yun sa pang-amoy. Gusto ko yun malaman, paano nga pag nagda-dry at saka yun sa throat, di ba? Parang nagiging problema yan pag tumatanda na laging nauuhaw, o kaya pag nasasamid, yung mga yan. So abangan nyo, yung mga tanong nyo i-entertainin natin. So let's go back to Dr. Sham Quinto na siya ay isa talagang eksperto dito sa ENT-HNS. Magpatuloy po tayo. Okay, hello po again. Hello. Tumigil po ako dun sa spray. Tama? Yes. Yung tubig alat na spray. Tama po. Ang ilong natin, ang usual po na anatomy ng ilong, may moisture yan. Ang pang-amoy, bago nyo maamoy, kailangan matunaw yan dun sa moisture bago masend sa utak nyo na nakakaamoy kayo. So kapag tuyong-tuyo ang ilong, kahit sino nakakaramdam nito, kahit hindi pa may edad, pag tuyong-tuyo ang ilong, alimbawa natapat sa aircon ng matagal, di ba minsan parang nararamdaman nyo lang parang hangin lang na malamig, pero wala ka nakaamoy. Tama, tama. Kasi tuyong-tuyo ang ilong. Sa mga tao na nagkakaedad, mas mabilis matuyo ang mga bagay. Yung natutuyuan ng moisture sa ilong, laway, mas lalong... sa mata din eh, no? Yes, mata. Oo, kasama po yan. Halimbawa, allergic rhinitis, minsan pati mata makate kasi walang protection. So yun po yung pinaka-protection kasi natin eh, yung moisture. Kaya minsan sa bibig, sinasabi mo, tubig, fluid intake. Kasi yung mga pagawaan ng laway natin, pag nagkakaedad, nag-atrophy, ibig sabihin lumiliit na rin sila. So umuurong din pala, doktora. So may mga, hindi lang pala muscles sa katawan. Kasi Pati di ba mga glandular. lolo and lola, parang napapansin nyo, hindi kayo nagda-diet pero lumiliit kayo. Kasi yun yung sinasabi niyang atrophy. Tama ba, Doc? Yes po. Pero ito, in-explain niya na dito yung mga muscles natin dyan. Muscles at saka po salivary gland kung tawagin namin, mga pagawaan ng laway. Ayan, pagawaan ng laway. Napapansin ng mga may aged na mga patients natin para pong, bakit parang tuyong-tuyo, bibig ko, ganyan. Minsan mga adverse reaction din ng dami ng gamot. Sa may dami ng epekto gamot. rin po yan. Oo, meron pong ganon. So, tutulungan mo na lang. Hindi ko sasabihin sa inyo na, magiging okay na. Lalo na may mga taong may allergic rhinitis, mas mabilis pong matuyo ang mga ano nila. So, mas maganda, yung spray na yon kahit dalasan nila, kasi nga, kahit papaano makakatulong yun para moist ang ilong eh. So, Doc, yung may allergic rhinitis, pangkaraniwan pinag-aawayan sa bahay yan, nitong panahon ng pandemya. Kasi pag meron lang bumahing sa bahay nila, naku-COVID ka na. So, dapat po mga kaibigan, unawain yung sinasabi ng doktora, meron talagang kondisyon na tinatawag na allergic rhinitis. Sige po, i-expound ko lang Sige ng po. konti. Pag sinabi nyo kasing allergic rhinitis, wala talaga siyang cure. Ang ibig sabihin ko na cure, 100% pag nagbigay ako ng gamot, wala na, hindi na babalik. Walang ganon ang allergic rhinitis. Once na-expose ka sa allergen mo o yung mismong reason kung bakit ka nag-allergy, pwede kang bumahing-bahing. Pero may treatment at may prevention. Pwede natin matreat, mawabawasan, tapos pwedeng maturuan kayo ng mga ENT nyo kung paano maprotektahan yung ilong. Isa na po dyan is the spray, yung sinasabi kong tubig alat. So, meron naman pong rhinitis na hindi allergic.
rhinitis. Ang allergic rhinitis kasi strike anywhere eh. Kahit na anong buwan, anong taon, sa buong buhay na ginawa ko ng Panginoon, sasabihin nila, nandito na ako, bahing ako ng bahing every morning. Totoo. Hindi ako nawawala ng sipon, Yes, ganyan. yes. May ganun. Pero meron pong seasonal lang. Halimbawa, taglamig. Na-aggravate ng taglamig. Pag mga ganun din po, ibang usapan din naman po yun. Pero halos pareho yung gamot sa binibigay. So, ayun pala, nakalimutan ko sabihin, may mga matatandang mas prone na nagra-rhinitis, konektado po ang tenga at ilong. So, ang ENT kasi konektado lahat, ear, nose, throat. Ayan, kanina ilong at saka lasa. Ngayon naman, Ilong at tenga naman. So, usually mga may allergic rhinitis, sila po yung madalas nagkakaproblema sa tenga. Bakit? Kasi lahat, ang ilong natin at tenga, may connection po yan na tube. Pag sobrang pinipilit, lalo na sa mga lalaki, sobrang pinipilit bumihing, sobrang pinipilit isinga yung sipon na kahit wala. Di ba yung parang tama, naririnig yung yes. may gera sa CR kasi mga ganun sila. Kung kayang bawasan yon, maganda. Bakit? Since may connection ang ilong at tenga, lalamunan tenga, meron pong tube yan na maliit na butas na lahat ng pressure pag isinga, usually meron pa tayo yung mga pinipigil yung bahing, kasi ayaw na maingay. Yes, yes. Palagi po sinasabi, i-open mo yung mouth mo, takpan mo na lang. Kasi once na walang opening, lahat ng pressure sa Sabog. ears nyo Doon napupunta. nagpe-pressure. Oo. Paano pa yung mga sobrang grabe yung atake? Na every time na lang nabubombard yung middle ear nila, yung gitna ng tenga nila, So, nabubombard. Dok, pagka meron palang kasama sa bahay, wag nila inaawat, no? Yung sinasabing, ayan ka na naman, bahing ka ng bahing, awatin mo yan. Takpan na lang nila. Ayun, Oo. takpan lang, pero wag aawatin. Pero ayoko rin po yung meron po kasing naglalagay ng tissue tapos para humatching. Iba naman yun, Oo, no? iba yun, Pinapahatching ganun, naman oo. yung sarili. Kasi parang gusto nila. Oo, Gusto nilang masarap na maghatching. sarap silang Oo, mahatching. Iba rin po yun. So, ayan po yung mga common siya kahit hindi may edad eh. Pero usually sa pag may edad, halimbawa, humihina na yung pandinig, mas lalong makaka-aggravate yun ng paghina ng pandinig. So, ayan, natapos tayo sa ilong. Actually, aside from that po, pag nagkakaedad kasi kayo, mas nagiging prone tayo sa mga bukol. Naku, yan ang mga bukol, Nakakatakot, Dok. Sa Pag bukol, nininervous yung mga audience natin. Opo. Pero, Dok, bago sa mga Yes po. bukol, may tanong ang ating viewer, di siya makatulog pagka hindi niya tinanong. Gaano kadalas dapat nililinis ang tenga? Tapos, di ba, ginagamit, dalawa yan eh. Merong gumagamit ng instrument. Cotton buds. Tapos, meron naman yung cotton buds. Ano po ba ang mga dapat na ginagawa dyan sa tenga na yan? Okay po. Marami pong ganitong pasyente dadating sa'yo, sinasabi, may kulisap sa tenga, lalo na may edad. May gumagapang na langgam. Pumasok, nararamdaman ko nasa loob. Nagtitingnan, wala naman. So, Feeling lang pala, feeling. So, ang tenga, dati naman hindi usong cotton buds, di ba? So, Totoo. ang tenga po talaga, kung tutuusin, hindi siya dapat palaging kinakalikot. Ang ears nyo, sa mga nakikinig na mga panoohin, ang tenga nyo po, from labas hanggang dun sa eardrum, siguro approximately 1 inch ang haba. Mga ganito, di ba? Pag maglilinis ng tenga, hindi po kailangan malalim. Ang dapat nyo lang linisin doon, outer 1/3. Hatiin nyo yung 1 inch sa 3, yung pinakalabas lang. So, Dok, mababaw lang. Mababaw lang. Huwag ibabaon. Yes, unang-una ayaw mo masundot ang eardrum. Pangalawa, kaya outer 1/3 lang kasi outer 1/3 lang po yung gumagawa ng tutule. At ang tutule, hindi po siya dumi. Protection po siya ng tenga nyo. Ay, naku, makinig tayong lahat, Hindi siya dumi, so hindi siya yak. Yes. Siya pala'y protection. Yak lang Kaya po ang kulay. earwax. Kaya earwax ang tawag. Actually, yak lang ang kulay. Pero hindi po siya yak. Okay. So, kumbaga sa paglilinisin nyo siya, ang normal lang na paglinis is once a week, once in 2 weeks. Actually, kahit di mo linisin. Kasi ang tenga nyo, may way po siyang magtulak. So, siguro naman pag nakikita nyo na bumabagsak, doon yung nakunin, di ba? Pero, ang maling ginagawa ng tao, kalikot. Ang lalim. Yan. Dadating ang pasyente sa amin, nakabara na yung tutuli. Oh. Kasi once na natulak nyo po yung tutuli doon sa outer 1/3, hindi na po siya lalabas. Ayun. So ang nangyayari, naiipon,
Tapos mamaya, wala ka nang marinig. Kasi Ayan. 90% na po nung tenga nyo, nung opening covered na ng tutuli. Ayun. So, nagiging problema tuloy Yes. yan, Tapos Dok. akala po nila nabibingi. Mm-mm. Oo. So, bakit kumakate? Di ba sinasabi po ng mga may edad, ako kahit sa lola ko naabutan ko yun. Pag kumakate, madumi. Di ba? Oo, Ayun po yung tama. sinasabi. Pag kumakate, tenga madumi. Actually, hindi po. Kasi, unang-una, pag kumakate, nagda-dry. Pwede. Nagda-dry, unang-una, nag-iedad na naman. Kung ang ilong nyo at bibig moist, ang tenga mo, wax. So, dapat medyo malagkit talaga. Pag ayun yung normal. Normal yan. So, ang tao, since kumakate, ang tendency, Gagalawin kalikot. niya. Oo. Ang gusto ko pong, ito po, madalas po kasi ito sa mga may edad. Ang gusto ko pong rating sa inyo, ang tenga nyo, sa loob ng kanal, marami po yan nerve endings na tinatawag. Mga sensory nerve endings na nakakaramdam. Kapag palagi nyo yung kinakalikot, hinahanap nung tenga mo yung kalikot, yung stimulation. Kaya minsan nararamdaman nyo, di ba? Kumate ng gabi, sa susunod na gabi, kakate na naman. So nagiging ikaw, since kumakate, hihiga ka pa sa kama. Yan. Garinig Totoo mo yan. sa Nagiging gabi. habit Oo, na. habit forming siya. Ang problema, pag naging habit forming na po ang sa tenga, na hindi makaproduce yung tutuli nawawalan ka ng protection. Ayan. Pag nawalan na ng protection, nagsusugat, may tumutubong amag, ayun na po, wala na kasing protection. Oo, nakakatakot naman, Dok, yung sinasabi So, mo. ayun po yung pangit. Actually, madali lang pong yun, gamutin. Pero ang pangit pag nasundot mo yung eardrum mo. Ayan. Ayun, hindi po maganda. Kasi marami pong consequences pag nasundot ang tenga. Ayun Ayan. po. So, iwanan na natin ng tenga, tapos na ang ilong, at saka ang panlasa. Gusto ko malaman kasi itong kasunod, yung leeg, Dok. Yung leeg. Sige Una ko, babalikan ko ulit on the lighter note, parang mahirap yatang i-plastic surgery ang leeg. Parang sa mga nagkakaedad, sabi ko nga on the lighter note, di ba? Tayo mga nagkakaedad, pwede mong dayain sa ilong, sa mga wrinkles, pero dito sa leeg, parang may mga nakikita kami na kulubot sa leeg. Kulubot Age. sa leeg. Ano yun? Sign of aging. aging talaga Nagsasag, ganyan. Actually, sa linyang ito, sa leeg na mga wrinkles, marami po pwede pong non-invasive, tinutusok, parang botox kung naririnig nyo na. Minsan gumagawa rin po kami noon. Sa akin po kasi hindi ko specialty na pagandahin ng leeg. Yes. Pero ang specialty ko po more of nag-o-opera ng problema sa leeg. Halimbawa may bukol sa leeg. Yan, talagang tun si Doktora siya, oo, talagang napaka-serious ng kanyang linya no? So, dumako tayo ngayon dyan. Ibig sabihin dun sa loob, nandyan ang mga problema, hindi lang yung externals. Yes po. So, sa mga leeg, ano ba ang usually problema ng nagkakaedad na nagagamot mo, Dok? Actually, ito pong sa mga nagkakaedad, natural po yan na nagiging mas prone po tayo na yung mga bukol na biglang nakakapa. Na minsan yung mga bukol na yan nakatakot. Di ba po ba? Sinasabi po naririnig niyo malignant. Ibig sabihin cancerous. Medyo sa amin po, since sa practice namin po dun sa ospital ko, mas sanay kami na naririnig na ganun kasi matatanda po yun. Pangalawa, naninigarilyo sila. Ayun. Ang sigarilyo po talaga, lalo po siyang nagpapagrabe. Lalo niyang pinalalala niya o pinapabilis niya. Halimbawa, wala ka dapat, kung pinapaproduce niya yung cancer cells, kumbaga. Imbis na nananahimik yung mga cells na yon, nagigising Yes po. dahil dun sa mga bisyo na Yes tinatawag. So, meron ka bang mensahe sa ating mga nagkakaedad? Paano ba pangalagaan itong mga areas na ito? Sa mga nagkakaedad, lalo na po sa mga naninigarilyo. Sabi ko nga sa inyo, ang specialty ko voice, yung sa larynx. Larynx po usually ito yung naapektuhan ng yosi. Bigla na lang napapaos. Yung paos hindi na bumabalik. Ibig sabihin, meron kasing paos na ang cause lang ay reflux, acid lang yung nagkakos. Pero may paos na ang cause ay may bukol na pala dun sa loob. So, usually po ang pinaka-cause nito ay yosi o sigarilyo. Maraming ayaw tumigil kasi wala naman silang nararamdaman. Pero, magugulat na lang sila, napaos ako, sabihin nyo 1 taon na, 3 buwan na hindi bumabalik. May gagawin po kaming procedure, magsuscope kami, tinatawag namin, sisilipin namin hanggang loob. Tapos magugulat kami, meron na.
So, kailangan po yun i-biopsy. Bukol po yun eh. Yun naman po yung parang pinaka-protocol eh. Kailangan alamin ko anong bukol. Pag nalaman ko anong bukol, para alam natin kung opera ba na extensive o ano. So, sa akin po, lalo na sa mga may edad, o actually sa mga bata pa lang eh, Simula na, pagkabata pa lang. hanggat kaya. Kasi cumulative po yan eh. Hindi naman, sige, tumigil ako nung ganitong edad, di na ako naninigarilyo. Pero grabe ka nung bata mo. So, dadalhin mo yun eh, dala yun ng katawan nyo. Sabi nga po, di ba, templo ng Holy Spirit ang katawan. yes. So, pangalagaan po natin. At ang yosi or sigarilyo, wala po talaga siyang idudulot na maganda sa atin. I agree, Dr. Sham. So ito para sa mga nagkakaedad, nanginginig yung boses. So ito ba ay natural o may diferensya na sila? Yung patanda ng patanda, yung panginig, hindi lang humihina yung boses, kundi nanginginig. Opo. Bakit ganun, Doc? Actually, maganda po na natackle niyo po ito. Kasi sabi ko nga po, boses ang specialty ko. Meron tayong mga tinatawag, nakarinig na siguro kayo kahit na hindi matanda, yung ganon, parang sinasakal. Tama po. Hindi pa po aware ang mga tao masyado, pero hindi po to umaarte. Oo. Hindi po totoo. sila umaarte. Ang tawag po namin dito minsan, may mga tremors na sinasabi. Minsan post-stroke, nakakatapos na ng stroke, Okay. na nanginig, yung may Opo, nginig na opo. Pero pag nakarinig kayo ng ganito, matanda man o bata, yung parang sinasakal, ganyan. Hindi po to, problema po ito. Ito po ay disorder. Ang tawag namin, kung siguro sa mga nanonood ngayon, nakakarinig kayo ng ganito, ang tawag po namin dito, spasmodic dysphonia. Ayan. So, bihira siya kasi bihirang natatakel, pero marami na po na mga pasyente na nagkakaganyan. Naku, talagang ibig sabihin nito, in the future ay aanyayahan ka namin ulit, Dr. Sham, kasi mababaw pa lang yung na-discuss natin dyan sa mga panginginig ng boses. Hindi pa natin natalakay yung mga mas malalim pang problema na kinakaharap ng ating mga viewers at ng ating mga nagkakaedad. Pero Dr. Sham, maraming salamat sa mga impormasyon na iyong ibinahagi sa amin at talagang natuto kami at maraming mga discoveries talaga. So meron ka bang isang patron na pwedeng ibahagi sa amin? Kasi mga taong simbahan din tong mga nanonood sa atin, ang isang doktora bang katulad ninyo, ay meron ba kayong tinatawagang patron? Buti po nasabi niyo yan. Meron, siguro sa iba familiar kayo, this feast day niya po kasi this February. Oh, February 3 to be exact. Si Saint Blaise po. Si Saint Blaise po ay patron ng throat. Ayan. So, maganda nga po at nasabi nyo. Kasi, lalo na ngayong panahon ng COVID, konting ubo, konting paos, natatakot mga tao. Kaya nga siguro ang daming nagdagsaan din sa sa simbahan po noon na nagbabless. So, si Saint Blaise po ay patron ng lalamunan. So, parang sa akin pagkakaalala, may napagaling siyang bata na nagkaroon ng problema sa lalamunan. Parang natinik, tama ba? Natinik, no? Na-choke. Opo, parang gano'n. At nakatulong po siya. So sa amin, as ENT, do maraming specialty, maraming suspect doon na tenga, ganyan. Pero isa po sa mga medyo in-honor din po namin, venerate, si Saint Blaise po. Ayan. So sa ating mga viewers, alam kong marami, bitin na bitin pa tayo, pero may bukas pa naman. Hayaan ninyo at hihilingin natin si Dr. Sham na mabigyan muli tayo ng pagkakataon para mas madiscuss pa niya ang iba pang mga issues ninyo. But for now, hihilingin natin si Dr. Sham hindi sa kanyang kagalingan, kung hindi sa kanyang pananampalataya. Through the intercession of Saint Blaise, sana kung ano man ang ating mga nararamdaman, ano man ang mga problema ninyo sa inyong mga tahanan, sana ay mapagaling tayo ng ating poong may kapal sa tulong ng mga santo at santa na kanyang ipinadala sa atin. So ngayon, let us be aware of the presence of God as Dr. Sham Quinto leads us in prayer. So in the name of the Father, the Son, and the Holy Spirit, Amen. Glorious Saint Blaise, O glorious Saint Blaise, who by your martyrdom has left to the Church a precious witness to the faith, obtain for us the grace to preserve within ourselves this divine gift, and to defend without human respect, both by word
and example the truth of that same faith, which is so wickedly attacked and slandered in these our times. You who miraculously cured a little child when it was at the point of death by reason of an affliction of the throat, grant us your powerful protection in like misfortunes. And above all, obtain for us the grace and repentance, together with the faithful observance of our church and avoidance from offending Almighty God. Amen. In the name of the Father, the Son, and the Holy Spirit. Amen. Let us praise the Lord. So huwag kayong makakalimot. Maraming salamat, Dr. Sham Quinto, at huwag ka sanang magsawa sa aming pagpaanyaya. So hanggang sa muli, magkita-kita tayo sa programang Puno ng Puso para sa inyong mga seniors at para sa ating lahat sa 20%. Bye!